Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay Armor of God, Sword of the Spirit. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 6 verse 17. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Or sa Tagalog, suot niyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tapak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang verse na ito ay tungkol sa sinasabi natin sword of the Spirit, kung saan iwan ang Panginoon ng sandata natin upang labanan ang mga kaaway. At yun ay ang Holy Spirit. Nang umakyat ng ating Panginoon sa langit, ay nag-iwan siya sa atin ng banal na Espiritu para gabayan tayo sa lahat ng gagawin natin, especially sa mga desisyon natin sa buhay. Teaching number 1. Jesus tries the internal to change the external. Ang Panginoon ay pumapasok sa buhay natin upang baguhin ang puso natin at nabago na ito. At pag nabago na ito, makita ito sa panlabas natin gawain. Ang kalooban natin ang kanyang binabago, ngunit nakikita ang resulta nito sa panlabas natin pinapakita. Teaching number 2. Jesus transforms the world through the Word. Sobrang makapangyarihan ng salita ng Diyos at ng pangalan niya sa punto na kaya niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang tao ay naging aware sa Word of God, pababago nito ang kanyang pananaw sa buhay. Teaching number 3. Jesus uses the sword of the Spirit to defeat the evil spirit. May dalawang kasing klase ng spirit. Yung isa is yung holy at yung isa is evil. Noon pa man ay nag-i-resist na ang evil spirit na siyang sumisira sa atin, kaya nag-iwan siya sa atin ng sandata at iyon ay ang Holy Spirit. Application number 1. Trust the Word to change the world. Magtiwala tayo sa Panginoon at sa mga pangako at salita niya sapagkat sa darating na panahon, lahat ng pinangako niya ay matutupad at sasagawa niya. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, ay mapabago nito ang ating buhay sa mga lamparan. Application number 2. Find your role in God's goal. Ang goal ng Panginoon is lahat tayo ay maligtas at makaalam ng mga salita niya. Hanapin natin ang role natin sa goal niya natin. Tayo ba ay magiging lingkod sa pamamagitan ng pag-volunteer sa church or pagpapalaganap ng salita niya? Application number 3. Use the Spirit's sword to strike Satan's work. Kompleto ang binigay na panangga ng Panginoon sa atin. Hindi lang panangga kundi sandata na makatutulong sa ating labanan ang gawa ng kaaway. Kaya gamitin natin ito upang lumaban. Hindi lang basta depende sa mga kaaway, kundi tayo mismo ang lalaban sa kanila dahil alam natin na ang Diyos ang ating kakampi. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.